Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata para sa ating mga mag-aaral sa ikalimang baitang. So kumusta kayo? Sana kayo ay masaya, malusog at nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating videong ito. So ngayong quarter 2, sisimulan natin ang isang masayang paglalakbay sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. So pag-uusapan natin ang napakaraming bagay na may kinalaman sa ating lipunan, sa ating kasaysayan at sa ating mundong ginagalawan. So, gayon din, ano ba yung pamahalaan? Ano ba yung paano ba ito nabubuo? At ano ba yung kahalagahan nito sa ating pamumuhay? Gayon din ang ating mga relihiyon. Ano ba yung ating mga pananampalataya? Gayon din at paano ba ito nakakaapekto sa atin bilang mamamayan at iba pang mga mahalagang tungkulin sa pagpapaunlad ng ating komunidad. So ilan lamang ito sa ating mga pag-aaralan para sa quarter 2. So simulan natin ang ating pagtalakay para sa panibagong quarter sa Araling Panlipunan para sa grade 5. So ang ating paksa para sa linggong ito ay Kalinangang Bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. So ang bawat bayan ay may kanya-kanyang paniniwala at relihiyon na nagsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay. So mula sa mga sinaunang ritual at pagdiriwang hanggang sa mga kasalukuyang tradisyon. Ang paniniwala at relihiyon ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan at nagpapalalim ng ugnayan ng tao sa kapwa, kalikasan at may kapal. So sa paksang ito, aalamin natin kung paano nakakaapekto ang mga paniniwalang ito sa kultura at araw-araw na buhay ng ating mga ninuno at maging sa ngayon. Simulan natin ang ating pagtalakay sa pamamagitan ng pagbanggit sa ating mga layunin na dapat nating matamo pagkatapos ng linggong ito. So una, na ibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangang bayan at uri nito at nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. So para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng isang maikling balik-aral. So alam natin na kayo ay kagagaling lamang sa ating mahabang pagsusulit o yung ating unang pagsusulit para sa unang quarter o yung ating first periodical examination. So tingnan natin kung sariwa pa ba sa inyo yung ating huling aralin noong nakaraang quarter. So mayroon tayo ditong 10 tanong at isusulat nyo sapat lang ang tinutukoy na hanapbuhay ng ating mga ninuno sa bawat bilang. So bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-isipan kung ano ang sagot sa ating gawaing ito. So tingnan natin kung tama ba ang inyong naisagot. So pangangaso, pagkakaingin o slash and burn, pangingisda, pagpapalayok, paghahabi, pakikipagkalakalan, pagsasaka muli o pagbubukid, pangingisda o paggawa ng palayok at pagpapalayok. So ito yung ating mga sagot para sa ating unang gawain sa ating balik-aral. Susundan naman natin ng isa pang gawain. Kumpletuhin ang talahanayan at katanungan sa ibaba. So ano ang katangian ng isang magandang kultura para sa iyo? So ano ba yung iyong pananaw kapag binanggit natin ang salitang kultura at paano ito nagiging maganda sa iyong opinyon o sa inyong pananaw? At sa iyong palagay, ano kaya ang tinataglay na kultura ng ating mga ninuno noon? So subukang sagutan ang mga nasa ibaba. So sa larangan ng pananampalataya at gayon din, ano kaya ang iyong pananaw? Ano yung tingin mo o palagay mo sa paraan ng kanilang paglilibing noong unang panahon? So parehas kaya ito sa ginagawa natin ngayon o baka may kakaiba silang paraan ng paglilibing sa kanilang mga mahal na yumao noong sinaunang panahon? Okay, so para sa may pangatlong tanong pa, bakit mahalagang matutuhan ang mga impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas at ipaliwanag? So sa tingin mo, bakit mahalaga na matutunan natin yung impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas? So may kaugnayan ba ito o may kinalaman kaya ito sa klase ng pamumuhay? Mayroon tayo o mayroon yung ating mga kapatid na mga Muslim? Ano kaya sa tingin nyo ang epekto nito sa atin bilang mga mamamayang Pilipino?
So sa pangalawang tanong, paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. So meron tayong Pictionary. So tukuyin ang mga salitang tinutukoy sa larawan at kahulugan sa bawat bilang. So may mga larawan tayo rito, may 5 larawan tayo na inyong huhulaan kung ano ang salitang nakapaloob batay sa larawan na inyong makikita. So tawag sa pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Sunod naman ang pook sambahan ng mga Muslim. Ang tawag sa pagsamba sa kalikasan. Ito naman ay kadalasang isang magkaparehang lalaki at babae ang nilililok na nakatayo o nakaupo at ang mga braso ay nakadipa, nakatupi o nakakrus at inilalagay sa loob ng kamalig ng palay bilang proteksyon sa mga peste at matiyak ang kasaganahan ng palay. At ito ang banal na aklat ng mga Islam. So tingnan natin kung wasto ang inyong kasagutan para sa ating Pictionary. So una, salat, pangalawa ay moske, pangatlo ay animismo, pang-apat ay bulul, at yung panglima ay Quran. So ang mga ito ay ating makakasalubong habang nagpapatuloy ang ating pagtalakay para sa araling ito. So tumungo tayo sa ikalawang araw at dito ay ating ipoproseso yung ating pag-unawa sa ating aralin. So ano ba yung kalinangang bayan? Ang kalinangang bayan ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiang gawain upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. So sa madaling salita, ang kalinangang bayan ay ang pangkalahatang kultura o uri ng pamumuhay ng mga mamamayan o tao sa isang lugar. Ano ba yung pinapractice nilang kultura? Ano ba yung mga ginagawa nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Ano ba yung kanilang gawi? Ano ba yung kanilang mga tradisyon? Ano ba yung kanilang pananampalataya o yung kanilang paraan ng pagsamba? Ano ba yung kanilang trato? Paano ba tinatrato sa kanilang lipunan ang kababaihan at kalalakihan? Mayroon ba silang sarili nilang mga ritual na yung kanilang pangkat lamang o yung kanilang lugar ang natatangi o mayroon? So ibig sabihin, ito yung uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang bayan o sa isang bansa. So kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. So ito yung ating tatalakayin o pagtutuunan ng pansin para sa araling ito. So ito yung ating sinaunang kultura. So sa mga naunang aralin ay tinalakay na bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521 o 1521 ay may pagkakakilanlan ng kultura o pagkakakilanlang kultural ang mga sinaunang Pilipino. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, ay mayroon na tayong sariling paraan ng pamumuhay. Meron na tayong sibilisasyon. Meron na tayong sinusunod na mga alituntunin, may tinuturing na tayong mga Diyos at Diyosa, meron na tayong uri ng pananampalataya at may sistema na tayo ng lipunan. So patunay rito ang paraan o sistema ng pananampalataya, edukasyon, pagsulat, wika at panitikan. So ito ay unti-unti sa ating binura pagdating ng mga mananakop na mga Espanyol. So kailangan balikan natin, ating balikan sino ba tayo bilang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop. So mayroon na ring mga paniniwala at tradisyon tungkol sa pagpapakasal, pagluluksa at paglilibing. Kapansin-pansin din ang kaalaman at kasanayan ng mga sinaunang Pilipino sa larangan ng musika, sayaw, agham at matematika. Isa sa mga patunay nito ay ang mga nakatala sa aklat ni Antonio de Morga, ang Sucesos de las Islas Filipinas. Sa aklat na ito ay binigyang diin niya na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa ay mayroon ng maunlad na kultura ang mga sinaunang Pilipino. Ano yung ginawa ng mga Espanyol pagdating nila? Sinunog nila lahat ng ating mga
ng mga ating mga tala, ng ating mga kasulatan na magiging yung kumbaga ito yung katibayan na tayong mga Pilipino ay may mga sinusunod na, may mga sarili na tayong gawi, may kultura na tayo at meron na tayong lipunan. So, inirace nila lahat ito sa kanilang pagdating at ipinakilala sa atin ang kanilang pamamahala na kung saan itinago nila ito, no, sa pamamagitan ng pagpapakilala muna sa atin ng Kristyanismo. Pananampalataya. So ito yung relihiyon o belief system ng ating mga sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila. Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinananahana ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Hindi ba? Naniniwala tayo sa mga diwata na kung saan sila yung mga tagapag-alaga ng kalikasan. So ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo o animism o anituismo. So ito yung una nating paniniwala bilang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. May ilan namang naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay polytheismo o polytheism kapag marami yung kanilang pinaniniwalaan. Ngayon, para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad ni Nina Ejanale, yung Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyosa ng pagka-maanakin o yung fertility at marami pang iba. So tulad ng mga Romans, no, ng mga Romano at mga Griego, yung meron silang tinatawag na mitolohiya, hindi ba? Meron tayong tinatawag na Greek at Roman mythology. So tayong mga Pilipino, meron din tayo na mitolohiyang Pilipino. At ito nga yung ating iba't ibang Diyos at Diyosa. At gaya ng ating natutunan sa Filipino, nung kayo ay nasa ika-4 na baitang, at gayon din ay nadaanan natin ito nung unang quarter, na yung bawat lugar sa ating bansa, so halimbawa, iba yung Diyos at Diyosa ng halimbawa ng mga Taga-Luzon, iba rin ang Diyos at Diyosa ng mga Bisaya, at iba rin ang Diyos at Diyosa naman halimbawa naman ng mga kababayan natin na sa bandang Ilocos, hindi ba? Kumbaga sa bawat lugar o bawat pangkat, meron silang pinaniniwalaan ng mga Diyos at Diyosa. Ibig sabihin, napakayaman din ng ating mitolohiyang Pilipino. Upang makuha nila ang pabor ng kanilang mga Diyos ay nag-aalay sila ng dasal, ritual at mga handog tulad ng alak, pagkain, ginto at iba pang bagay. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag nilang babaylan o katalonan. Pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. So ito naman yung kanilang paniniwala ukol dito. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa konsepto ng kabilang buhay, kaya't sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag sila ay namatay, ay mapupunta ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango at sinusuotan ng magandang damit. Kadalasan, inilalagay nila ang mga buto ng mga yumao sa malalaking banga o palayok. Kadalasan, inilalagay nila ang mga buto ng kanilang yumao sa malalaking banga o palayok. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay, ang iba naman ay sa may tabing ilog o malapit sa dalampasigan. Ang libingan ng ilang yumao ay sinasamahan ng mga mamahaling bato. Ito ay natuklasan sa isang palayok na nahukay malapit sa luok ng Tayabas na makikita sa Quezon. Ang nakuhang mga buto sa loob ng palayok ay may kasamang butil ng salamin. Ang mga kamag-anak ng namatay ay nagtatali ng ratan sa kanilang mga leeg, braso at binti. Ang mga Taga-Luzon ay nagsusuot ng puti at hindi kumakain ng karne o umiinom ng alak sa panahon ng paglalamay o pagluluksa. Ang paglalamay sa mga datu ay tinatawag na laraw.
maglahi para sa patay na lalaki at murotal para sa patay na babae. Sa panahon ng laraw, ipinagbabawal ang away, ang mga sibat ay dinadala na nakababa ang talim at walang umaawit sa isang papauwing bangka. So, bulol, ito ay ng ating mga kababayan at kapatid na mga Ifugao. Isa sa mga pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Okay, at ito yung tinatawag na manunggol jar. Ito yung nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. So hindi kagaya ngayon, no, meron tayong tinatawag na yung kabaong o yung ataol. Doon na nilalagay yung ating mga yumaong mahal sa buhay. Hanging coffins. Ang hanging coffins ay isa sa mga kasanayan sa paglilibing ng mga o sa mga taga-kangkanay ng Sagada. Manunggol jar, ito yung nagsisilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. So gaya nung nakita natin doon sa unang larawan. So para sa ating mga kapatid na kangkanay sa Sagada, ang kanilang mga mahal sa buhay, no? Ayan, ay kumbaga ito yung paraan ng kanilang paglilibing o ito yung kanilang kasanayan sa paglilibing sa mga mahal nila sa buhay. Pangatlo, paglaganap ng Islam. So mga katuruan ng Islam. Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arabe na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay tinatawag na Muslim na nangangahulugang sumuko sa kagustuhan ni Allah. Ang Diyos na sinasamba ng mga nananampalataya sa relihiyong ito ay si Allah at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Moske naman ang tawag sa puok dasalan o puok sambahan ng mga Muslim. Si Allah ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga utos na ito ay ang mga sumusunod. Ang salitang Islam, okay? Ito yung 5 haligi ng Islam. So, una, shahada, pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. B, pangalawa, yung salat. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takipsilim at gabi. Pangatlo, yung zakat. Ito ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa tulad ng mahihirap, mga naulila at nasalanta ng trahedya. Letter D, okay, saum. Ito ay ang pag-aayuno o fasting, hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. At yung panghuli ay Hajj. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca na minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya ay nakakapaglakbay sa banal ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na Haji. Bukod sa 5 haligi ng Islam ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paniniwala sa monoteismo, si Allah lamang ang kanilang Diyos. Paniniwala sa mga anghel, sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Muhammad sa panaginip. Paniniwala sa Quran o banal na aklat ng Islam. Paniniwala sa iba pang kasulatan na ibinunyag sa mga propeta tulad ng Torah. Tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliang Hebreo at Biblia. Paniniwala sa lahat ng propeta na isinugo ng Diyos tulad ni Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moises at Muhammad. Paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Paniniwala sa araw ng paghuhukom at ang buhay matapos ang kamatayan at paniniwala sa banal na kautusan. Para sa relihiyong ito, si Allah ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Para sa inyong gawain, kumpletuhin ang kaisipan sa ibaba at isulat ang sagot, sapat lang. So piliin sa kahon ang sagot.
Para sa ikaapat na gawain, okay, hanapin ang tinutukoy sa hanay A na makikita sa hanay B. Narito ang ating susi sa pagwawasto. Para naman sa ikalimang gawain, buuin ang matrix sa ibaba at ipakita kung ano ang pagbabago sa ating kultura sa paglipas ng mga panahon. So, ano ba ang inyong nakitang pagkakaiba sa sinaunang pananampalataya noon at sa ngayon na may kinalaman, halimbawa yung animismo at Islam? At pangalawa, pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay noon at paniniwala ng mga tao sa ngayon. Para sa ika-anim na gawain, saliksikin ang mga bagay na may kinalaman sa paglilibing at pagluluksa ng mga sinaunang Pilipino. Okay, alin kaya sa mga nasa itaas ang nananatili pa sa kasalukuyan? At ano kaya ang mga salik na nakatulong sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng mga bagay sa itaas sa kasalukuyang panahon? Ito ay iyong ipaliwanag. Para sa ikatlong araw, so ito yung pagpapatuloy ng inyong iba pang mga gawain. So upang higit na lumalim ang inyong kaalaman, no, para sa ating aralin sa linggong ito. Para sa ikapitong gawain, so ito ay inyong bubuin, kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Okay, ano-ano yung ating tinalakay na may kinalaman sa pananampalataya? Ano naman yung ating mga pagtalakay na ginawa na may kinalaman sa pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay, at gayon din sa katuruan ng Islam. Para sa ating pamprosesong tanong, paano mo mapapahalagahan ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno? Para sa ating ikawalong gawain, para sa inyong learning journal, bakit mahalagang matutunan ang sinaunang kultura ng ating mga ninuno at ang impluwensya ng relihiyong Islam sa Pilipinas? Para sa ating ikaapat na araw, ito ay nakalaan para sa inyong pagsusulit. Para sa unang gawain, ayusin ang mga jumbled na mga letra o ginulong letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Narito ang ating susi sa pagwawasto. Para sa gawain B, basahing mabuti ang bawat pahayag o katanungan at bilugan ang titik ng tamang sagot. Narito ang ating susi sa pagwawasto. At dito na nagwawakas ang ating unang aralin para sa quarter 2 para sa araling panlipunan ng mga mag-aaral sa grade 5. Maraming salamat at nawa ay naunawaan mo at nagkaroon tayo ng malalim na pagkilala para sa ating mga sinaunang Pilipino batay sa kanilang paniniwala, kanilang relihiyon, paraan ng kanilang paglilibing, pagluluksa at gayon din ang katuturan ng Islam at ang kahalagahan nito para sa ating mga kapatid na Muslim. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood at nawa ay magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin sa Araling Panlipunan. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat. Paalam!